Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Seguridad na ipapatupad sa FIBA World Cup kasado na. DOE pinag-aralan ang kaibahan sa mga presyo ng langis kada litro. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammers sa kabila ng SIM registration. Senator Raffy Tulfo kwinestyon ng NIA ukol sa kapabayaan sa irrigation projects. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. Opening ceremony ng FIBA World Cup 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, kasado na ang mga panukala ng seguridad na ipapatupad ng PNP sa tatlong pangunahing venue para sa pagsisimula ng FIBA World Cup ngayong araw ika-25 ng Agosto. Kaugnay nito ang MMDA na nakatakda namang tiyakin ang pagpapatupad ng stop-and-go scheme na inaasahang magbibigay daan sa convoy ng mga delegado ng FIBA hanggang ang Land Transportation Office naman ang mamamahala sa kalsada at trapiko. Nagbigay babala ang DOH Cordillera ukol sa dami ng kaso ng dengue at chikungunya kung saan nagbigay din ito ng mga hakbang para maiwasan ang paglaganap ng lamok sa kapaligiran. Narito ang buong balita. Binigyang diin ng Department of Health Cordillera ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mga hakbang sa pag-iingat laban sa dengue at chikungunya. Ang mga ganitong nakakamatay na klase ng virus ay nakukuha mula sa mga lamok, kaya't nagbigay paalala ang ahensya kung paano ito maiiwasan gamit ang 5S. Ipinaliwanag ni Dr. Jennifer Pira na ang 5S ay ang mga hakbang na dapat gawin para maiwasan ang paglaganap ng mga lamok sa kapaligiran. Kabilang narito ang search and destroy breeding sites, self-protection from mosquito bites, seek early medical consultation, support fogging in areas with clustering of cases, and sustain hydration. Ayon kay Pira, may pagkakaiba rin sa sintomas ng dengue at chikungunya kaya't nararapat lamang na obserbahan at maging alerto kung sakaling may mga sintomas na nararamdaman ng isang individual. Ang mga sintomas para sa chikungunya ay lagnat, pananakit ng ulo at katawan, nausea, labis na pagkapagod at rashes. Samantala, ang dengue ay may kaakibat din na parehong sintomas gaya ng pananakit ng ulo, panghihina, kawalan ng gana kumain, pagsusuka, labis na pagdudumi at rashes. Sa kabila nito, inirekomenda ni Dr. Pira ang pag-inom ng paracetamol kung sakaling nakararamdam ng lagnat at sakit na inireseta ng doktor. Sa pagkakataon naman na may pagdudugo sa sintomas, nararapat lamang na tumungo sa malapit na gamutan upang maagapan agad ito. Sa tala ng DOH CAR mula Enero hanggang ika-12 ng Agosto, mayroong 3,671 na kaso ng dengue at 384 na kaso naman ng chikungunya sa rehiyon. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang masugpo ang issue sa paglaganap ng child abuse, hinimok ng DSWD ang publiko na isuplong ang mga kaso nito sa Makabata Helpline 1383. Ang Makabata Helpline ay inilunsad ng Council for the Welfare of Children na maghahandog ng mabilis na aksyon, pagsisiyasat at tugon gamit ang tawag, email at iba't ibang social media platforms. Sa Makabata Hotline, maaaring makahingi ng legal na payo, psychosocial support at referral services sa mga ahensya upang maprotektahan ang karapatan ng mga bata laban sa pang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng Department of Energy o DOE sa mga langis, kanilang tinatanya ang mga bawat bahagi ng binabayaran sa litro nito.
Bagamat ito'y base lamang sa common price pump, ang presyo ng gasoline at diesel ay nagkakaiba dahil lumalabas na ang pangkaraniwang presyo ng gasolina ay 71 piso at 85 sentimo. Samantalang ang diesel ay nagkakahalaga ng 66 na piso at 35 sentimo. Base sa pagmamonitor ng presyo ng langis, ang diesel ay may mas mababang presyo kaysa sa gasolina dahil ito ay gumagamit ng CME na bahagyang lubos na mababa sa ethanol na siyang ginagamit sa gasoline. Samantala, sa pagbabalik eskwela ngayong taon, nais ni DILG Secretary Benhur Abalos na tiyakin ng mga LGU ang seguridad ng komunidad. Kasama sa mga hakbang para sa iwas peligro ay ang pagkakaroon ng traffic enforcers, barangay tanod, medical personnel at CCTV. Sa nalalapit na pasukan ng mga mag-aaral sa ika-29 ng Agosto, hinikayat din ni Abalos ang PNP at Bureau of Fire Protection na makiisa sa kampanya ng DepEd Balik Eskwela 2023. Naglabas ng pahayag ang DepEd kamakailan upang bigyang babala ang publiko laban sa mga individual na nagsasabing sila ay mga otorisadong kinatawan o opisyal mula sa School Infrastructure and Facilities o SIF, strand ng DepEd sa kanilang pakay na manghingi ng pera o gamit kapalit ng prioritization sa School Building Program o SBP. Ayon sa DepEd, ang mga individual na ito ay walang otoridad sa SBP o anumang iba pang programa ng kagawaran. Dagdag pa nila, hindi kinukonsinti ng kagawaran ang mga kaganitong gawain at nagsimula ng investigasyon para sa pangyayaring ito. Sa ating ulat panahon, bahagyang lumakas ang Tropical Storm Goring na ngayon namataan sa 220 kilometro ng silangan timog silangan ng Basco, Batanes at kasalukuyang kumikilos sa timog-kanlurang bahagi ng bansa. Dahil dito nakataas ang signal number 1 sa 4 na lugar, nakapaloob rito ang Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands, silangang bahagi ng Cagayan at hilagang silangang bahagi ng Isabela. Samantala, asahan naman ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog na dulot ng trough ng tropical storm sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Gayon din sa mga lugar Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan na dulot naman ng habagat. Bahagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog ang mararanasan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senator Grace Poe nais magkaroon ng pagsisiyasat sa lumalaganap na tech scams. DOT nakipag-ugnayan sa TESDA upang palaguin ang sektor ng turismo. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammer sa kabila ng SIM registration. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sa panukalang inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na tanggalin ang Republic Act 10931 o Free College Education Law, inilaban ni Senador Francis Tolentino ang kahalagahan ng edukasyon bilang pangunahing karapatan ng bawat Pilipino. Ayon kay Diokno, unsustainable umano ang programa kung saan hindi sumang-ayon si Tolentino at ipinunto na hindi dapat hadlangan ang kakayahan ng mga kabataang Pilipino na magkaroon ng oportunidad sa edukasyon. Git pa nito ang kakulangan ng pondo sa pamahalaan na hindi dapat maging dahilan upang hindi mabigyan ng pagkakataon ang mga nais mag-aral. Nagpaabot ng suporta ang chairman ng Sports Committee na si Senator Bongo sa Gilas, Pilipinas na lalaro para sa FIBA World Cup 2023 na gaganapin dito sa bansa.
Kaugnay nito ang pagkikayat niya sa mga Pilipino na suportahan ang koponan sa pamamagitan ng pagdarasal na sila ay manalo pagkat ito ay isang napakahalagang laro para sa bansa. Dagdag pa niya ang panalong ito ang magsisilbing basihan para muling makasali ang Pilipinas sa Paris Olympics 2024. Matatandaan noong 1924 ang debut ng Pilipinas sa Paris Olympics at ang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na qualified sa kompetisyon. Kahapon noong ika-24 ng Agosto, tinuloy ng Senado na magpataw ng korupsyon charges laban sa mga opisyal ng National Irrigation Administration na di umano'y inabandona ang mga proyekto nito. Jade Buhoy para sa ulat. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kwinestyon ni Senador Raffy Tulfo ang mga kawani ng National Irrigation Administration sa kanilang kapabayaan sa depektibo at hindi matapos-tapos na irrigation projects. Sinaad ng senador ang labis na pagkadismaya dahil ito raw ay isang korupsyon na lubos na makakaapekto sa pamumuhay ng mga magsasaka. Aniya, nararapat lamang na maparusahan ang mga tao sa likod ng kapabayaang ito. Na farmer doon, nagmamakaawa, and then it boils down to them spending for the maintenance, for the completion of the project. Anong nangyari po doon? Mamakaawa, maiyak-iyak yung farmer. Nilahad ni Tulfo na ang mga proyektong inihain ng National Irrigation Administration ay hindi tumatakbo dahil sa mababang kalidad ng materyal at mga sumablay na kontrata. Ayon sa pagsisiyasat, mayroong anomalya sa 28 proyekto ng NIA kung saan ito'y nagkakahalaga ng 870 milyong piso. Nilinaw din ni Senador Francis Tolentino bilang tagapangulo ng komite na kanilang ipapatawag ang mga pribadong contractors at iba pang mga dawit sa kapabayaan sa proyekto upang malaman ang punot dulo nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nais ni Senator Grace Poe na paimbestigahan ang dahilan sa likod ng dumaraming scammers sa text. Narito ang buong detalye. Sa patuloy na paglaganap ng text scams, nanawagan si Senator Grace Poe sa pagsagawa ng investigasyon ukol dito kung saan ipinasa niya ang Senate Resolution No. 745. Kwinestyon ni Poe kung naisasatupad ba ang tuntunin sa SIM Registration Act kung saan layunin nitong protektahan ang mga SIM users sa scam. Ayon kay Poe, kamakailan lamang ay nadiskubre sa isinagawang raid sa Pogo ang paggamit ng libo-libong SIM cards para sa iligal na operasyon. Sa ilalim ng batas, hindi dapat gamitin ang mga SIM cards sa iligal na pamamaraan gaya ng cyber fraud. Humingi si Poe ng paliwanag mula sa telecommunications companies at law enforcement agencies kung paano nakakapagrehistro ang mga scammers gayong ipinatupad ang SIM Registration Act. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa karagdagang balita, bagamat natapos na ang SIM registration noong nakaraang buwan, talamak pa rin ang scammers na nambibiktima sa pamamagitan ng text messages. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Sa kabila ng ipinatupad na SIM registration ng National Telecommunications Commission upang masawata ang pag-atake ng mga kawatan gamit ang cellphones, patuloy pa rin ang mga scammers sa pambibiktima. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, aminado silang marami pa rin ang mga biktimang nagsusumbong sa kanilang tanggapan ukol dito. Because it's really hard to detect them pagka-internet na. Kaya nga ang mga scammers, lagi silang gusto nila mag-hide sa anonymity of the internet. And there's no way na talaga pagka yan. Dagdag pa aniya, mas madaling nakapanloloko ngayon gamit ang internet kung saan kahit nakaupo lamang ang mga ito ay maloloko na nila kung sino man ang naisin kumpara sa tradisyong paraan ng krimen noon. Dahil dito, patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP-ACG sa mga telecommunications company sa bansa kung paano ito mareresolba.
Samantala, patuloy na pinag-iingat ng pulisya ang mga mamamayan na huwag agad na maniwala sa mga mensaheng natatanggap mula sa mga hindi kilalang numero, partikular na ang mga mensaheng nagtataglay ng job offers at mga imbitasyon hinggil sa pagkapanalo umano sa isang patimpalak. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lamang ay nagkaisa ang DOH Consultayo at Lung Center of the Philippines o LCP para sa selebrasyon ng National Tuberculosis Day sa pangunguna ni Health Secretary Teodoro Herbosa, LCP Executive Director Dr. Vincent Balanag Jr. at iba pang opisyales. Itinampok sa selebrasyon ang malusog na gawi at pag-uugali sa pamamagitan ng maagang mga konsultasyon bilang mahahalagang hakbang sa pagtugon sa tumataas na bilang ng mga kaso ng TB at human immunodeficiency virus sa bansa. Samantala, ang DOT at TESDA ay lumagda ng 5 taong formal na partnership upang palawakin ang mga oportunidad para sa training at upskilling ng mga manggagawa sa turismo upang matugunan ang mga pangangailangan ng industriya pagkatapos ng pandemya. Ang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement o MOA ay pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco at TESDA Director General Suharto Mangudadatu kasamang iba pang opisyal. Sa ilalim ng MOA, ang mga katuwang na katawan ng pamahalaan ay naglalayo na bigyang kapangyarihan ang mga lokal na komunidad. Susunod sa News Force. Kasunduan para sa masaganang pampublikong kapaligiran nilagdaan ng mga ahensya sa pamahalaan. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. DTI Bicol pinasinayaan ang kauna-unahang coconut trade fair sa Legazpi. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Idineklara ng Department of Budget and Management o DBM at ng Procurement Service ang planong paglulunsad ng e-marketplace na hangaring magsilbing online shopping platform version ng mga ahensya ng gobyerno. Sa pamamagitan ng e-marketplace, nais nitong alisin ang mahabang proseso ng pagkuha ng mga produkto at serbisyo ng pamahalaan. Mula rito ay titiyakin ang mga produkto ay nasa mabuting kalagayan o kondisyon upang magamit sa kapakinabangan. Nag-ugnay ang iba't ibang ahensya sa pamahalaan sa pagsasakotuparan ng kasunduan na naglalayong gumawa ng masagana at ligtas sa pampublikong kapaligiran para sa mga mamamayan. Alamin ang buong balita mula kay Jade Buhoy. Upang malabanan ang epekto ng COVID-19 sa climate change at pampublikong kalusugan, nag-ugnay ang iba't ibang ahensya sa pamahalaan at nilagdaan ang Joint Administrative Order on Healthy Public Open Spaces. Ang nasabing kasunduan ay ginawa upang magkaroon ng ligtas at masaganang pampublikong lugar para mapainam ang pakikipag-ugnayan, kalusugan pangkaisipan, kalidad ng hangin at mabawasan ng ingay sa paligid. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, layunin nitong tulungan ang lokal na pamahalaan upang mapayabong ang mga pampublikong lugar sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga seedlings, assistance, at pagpapanatili sa mga urban green spaces. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Alinsunod sa layunin ng Philippine Coconut Authority na maiangat ang industriya ng niyog sa bansa, naglunsad ang Department of Industry Bicol ng Coconut Trade Fair upang itampok ang iba't ibang produktong niyog sa lalawigan. Ang buong detalye sa ulat ni Princess Castro. Pinasinayaan ng Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang kauna-unahang Coconut Trade Fair sa lalawigan na ginanap sa SM City Legazpi kahapon.
Ang aktibidad ay pinangunahan ni DTI Regional Director Dindo Nabol, katuwang ang ilang ahensya ng gobyerno mula sa Regional Interagency Technical Committee ng Bicol. Tampok ang iba't ibang coconut food and non-food products mula sa 41 exhibitors na lumahok sa lalawigan. Ayon kay Director Nabol, popular ang produkto ng niyog sa iba't ibang bansa gaya ng Belgium at Germany kung saan tinatangkilik ang coconut core o fiber mula sa Bicol. Dagdag pa nito, layo ng DTI na palawigin ang proyekto sa loob ng 5 taon kung saan pagtutuunan ng pansin ang research, product development at marketing nito upang mag-level up ang negosyo mula sa micro hanggang medium enterprises. Ang 4 na araw na Bicol Coconut Trade Fair ay nagsimula kahapon na magtatagal hanggang ika-27 ng Agosto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Opisyal na ang idinaos ngayong araw ang opening ceremony para sa FIBA World Cup 2023 na kasalukuyang ginaganap sa Pilipinas at 2 pang co-host country na Japan at Indonesia. Princess Castro nagbabalik para sa balita. Pinasinayaan na ngayong araw ng Pilipinas ang 2 pa nitong host country na Japan at Indonesia ang pagbubukas ng most anticipated FIBA World Cup event. Ang FIBA Cup sa bansa ay gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City, Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan at Araneta Coliseum sa Quezon City. Habang idinaos naman ng Japan ang event sa Okinawa at sa Jakarta naman ang sa Indonesia. Magtutunggali ang 32 koponan ng mga basketbolista mula sa iba't ibang bansa simula ngayong araw hanggang ika-10 ng Setyembre. Ang mga kalahok ay nahati sa 8 hanay mula Group A hanggang Group H. Samantala, sa ngalan ng Gilas Pilipinas, lalahok sa ilalim ng Group A ang bansa kung saan makatutunggali nito ang Dominican Republic mamayang alas 8 ng gabi sa Philippine Arena. Sa kabilang dako, highlight din ng event ang mga anticipated performance sa Pilipinas tulad ni popstar Princess Sara Geronimo at bandang Ben & Ben. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Seguridad na ipapatupad sa FIBA World Cup kasado na. DOE pinag-aralan ang kaibahan sa mga presyo ng langis kada litro. PNP-ACG kinumpirma ang paglaganap ng scammers sa kabila ng SIM registration. Senator Raffy Tulfo kwinestyon ng NIA ukol sa kapabayaan sa irrigation projects. E-marketplace ilulunsad bilang online shop version ng gobyerno. Opening ceremony ng FIBA World Cup 2023 nagsimula na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Focus. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.